Magandang araw sa ating lahat. Ako si Sir Adrian, ang inyong guro sa Filipino 7. Noong nakaraang linggo, tinalakay natin ang tungkol sa mga dulang pantelebisyon. Pinag-usapan rin natin ang mga mahalagang elemento na bumubuo rito at maging ang pagsusuri sa socio-historical na konteksto. Natitiyak ako na nasasabi kang malaman ang aralin para sa linggong ito. Bueno, tingnan natin ang ating paksang aralin. Ang paksang pag-uusapan natin para sa linggong ito ay anaphoric at cataphoric. Marahil ay ito ang unang pagkakataon na narinig mo ang paksang ito na ating tatalakayin. Para magkaroon ng direksyon ng ating pag-uusapang aralin, alamin natin ang pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto para sa linggong ito. Nagagamit ang wastong mga panandang anaphoric at cataphoric ng pangalan. Mamaya malalaman natin ano ang pagkakaiba sa pagitan ng anaphoric at cataphoric at bakit mahalaga ito sa ating pagpapahayag. Pero para magkaroon tayo ng ideya kung ano-anong mga pahayag ang ginagamit natin sa anaphoric at cataphoric, nais kong akayin ng pansin nyo sa isang bahagi ng isang sikat na awitin na marahil ay matagal nyo nang naririnig. Sinin natin ang ilang mga salita na ginamit sa liriko. Bigyang pansin natin ang mga sumusunod na salita sa awit na napakinggan. Ikaw, ako, mo, ka o kang, nila, tayo, iyo, akin. Kapag nakikita ninyo ang mga salitang iyan, anong bahagi ng panalita ang inyong naaalala? May ilang segundo kayo para pag-isipan kung anong bahagi ng panalita o parts of speech ang kinakatawanan ng mga salitang iyan. Tiyak ako na kung ang inyong sagot ay mga panghalip, tama ang inyong sagot. At katulad ng napag-aralan nyo na nung kayo ay elementarya, kapag sinabi nating mga panghalip, ito ay bahagi ng panalita na inihahalili sa pangalan o noun. At magpapokus tayo sa paggamit natin ng dalawang uri ng panghalip. Ang panghalip panao. Pag sinabi nating panghalip panao, ito ay ang mga panghalip na tanging ginagamit lamang natin sa mga tao. Katulad ng ninyo, akin, ako, kami, namin, sila, tayo, kita, ko, kanila, ka, at nila. At yung pangalawa na uri ng panghalip ay yung tinatawag nating panghalip na pamatlig, na kung saan ang mga panghalip na ito ay inihahalili natin sa ngalan ng tao, ng bagay, ng hayop, at ng iba pa. At ang mga halimbawa ng mga panghalip pamatlig ay ang mga sumusunod. Ito, doon, iyan, at iyon. Bakit natin binanggit ang mga panghalip at iniugnay natin ito dun sa awit na inyong pinakinggan kanina? Malaki ang may tutulong ng pagbabalik-aral natin sa mga panghalip para maunawaan natin kung ano ang tinatawag nating anaphoric at cataphoric. Kaya pag-usapan natin kung ano yung tinatawag nating anaphoric at cataphoric. Sa pagpapahayag ay may dalawang paraang ginagamit upang mapag-ugnay ang pangungusap. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapatungkol o referensya. May dalawang uri ang pag-uugnay na ito. Ito ay ang anaphoric o sulya pabalik
at kataporik o sulyap na pasulong. Talakayin natin kung ano ang tinatawag nating anaporik. Anaporik. Ang panghalip ay nasa unahan bilang pananda sa pinalitang pangalang binanggit sa unahan ng pangungusap. Kapag sinabi pala nating anaporik, ito yung makikita natin sa ating pangungusap. Makikita natin sa anaporik na nauna ang pangalan na pinalitan sa pamamagitan ng panghalip. Tama ang inyong narinig. Sa pagpapahayag gamit ang anaporik, mas nauna ang pangalan, sunod ang panghalip na inihalili sa pangalang iyon. Magpakita tayo ng halimbawa na nagpapakita ng paggamit ng anaporik. Ang matatanda sa pamilya ay dapat nating pahalagahan. Utang natin sa ating magulang, lolo o lola ang ating mga buhay at kinabukasan. Sila ang kumalinga sa atin noong mga bata pa tayo. Suklian natin ang kabutihan nila sa atin. Sa ating unang halimbawa, pansinin na ang ginamit nating pangalan sa umpisa ay ang bahaging ito, matatanda sa pamilya. Ano ang ginamit na panghalip o pronoun para ihalili dun sa naunang pangalan na binanggit sa pangusap, matatanda sa pamilya? Ang ginamit na panghalip ay ang sila. Kaya katulad na makikita natin sa halimbawa ng ating pangungusap, nauna ang pangalan matatanda sa pamilya at nakaposisyon naman sa bandang huli ang panghalip na sila o yung tinatawag nating anaporik. Sa panghalimbawa, hindi nahabag ang mga kamag-aral niya dahil wala silang alam tungkol sa kanya. Hanapin natin ang ginamit na pangalan o noun. Ano kaya ang pangalan sa unang bahagi ng pangungusap na iyan? Kung ito ang nakita mong pangalan, tiyak na tama ang iyong sagot. Ano naman ang ginamit na panghalip na tumutukoy sa mga kamag-aral na ginamit sa pangungusap na ito? Ano ang ginamit na panghalip? Dahil ito ay nasa anyong maramihan dahil sa paggamit ng salitang mga at kamag-aral, tiyak na ito ang ating panghalip o pronoun. Ito yung tinatawag nating anaporik. Kaya katulad na makikita natin sa ating halimbawa, nauna muli ang pangalan o noun at sa bandang huli ang panghalip na silang na siyang anaporik na ginamit sa pangungusap. Kaya kapag sinabi nating anaporik, idiin natin katumbas ng anaporik ay panghalip. Ikalawa o ikatlong halimbawa, nalulungkot si Kanor dahil wala siyang kasama. Alin kaya sa pangungusap ang pangalan sa gawing unahan ng ating pangungusap? Kung ang sagot mo ay ang pangalang Kanor, tiyak na tama ang iyong sagot. Ito ang ating pangalan o noun. Pero, alin sa pangungusap ang ginamit na anaporik o panghalip na tumutukoy kay Kanor? Kung ito ang nakita mo, siya o siyang, tama ang iyong sagot. Ito ang panghalip o anaporik. Katulad na makikita natin sa ikatlong pangungusap bilang halimbawa, muli nauna ang pangalan at sa bandang dulo ang panghalip o yung tinatawag nating anaporik. Dako naman tayo sa kataporik.
Kung kanina nakita natin sa anaphoric, mas nauna ang pangalan kaysa sa ginamit na panghalip na inihalili dun sa pangalan, baliktad naman sa cataphoric. Kapag sinabi nating cataphoric, panghalip na ginagamit sa unahan ng teksto o pahayag. Bilang pananda sa pinalitang pangalan sa hulihan ng teksto o pahayag. Sa simpleng pagpapaliwanag, kapag sinabi nating cataphoric, mas nauna ngayon ang panghalip o pronoun kaysa sa pangalan o noun. Magbigay tayo ng halimbawa. Sila ay aking iginagalang. Sila ay nararapat na parangalan. Sila ang tunay na matatalino lalo na pagdating sa karanasan. Sa matatanda sa pamilya ko natutuhan ang maraming bagay. Sila ang mga lolo at lola ko na aking hinahangaan. Katulad ng sinabi natin kanina, sa cataphoric, mas nauna ang panghalip o pronoun kaysa sa pangalan na tinukoy sa tulong ng panghalip na nasa unahan. Mahanap mo ba ang panghalip na ginamit sa bandang unahan ng pangungusap? Kung ang nakita mong panghalip ay sila, tiyak na tama ang iyong sagot. Ito yung ating cataphoric. Ano naman ang pangalan na hinalinhan ng panghalip na sila? Kung ang nakita mo ay ang mga lolo at lola ko na aking hinahangaan, ito ang ating pangalan. Kaya katulad ng makikita nyo sa halimbawa natin, isa itong patunay na sa cataphoric, nauna ang panghalip, itong sila, at kasunod nito ay ang pangalan na pinalitan sa tulong ng panghalip o cataphoric. Ikalawang halimbawa tayo. Sila ay nasiyahan kapag umiiyak ang kanilang kaklase, kaya ipinagpatuloy ng mga kamag-aral niya ang panunukso sa kanya. Mahanap mo ba ang ginamit na cataphoric o panghalip sa pangungusap? Muli kapag sinabi nating cataphoric, ang ating panghalip ay nasa unang bahagi ng pangungusap. Kung ang nakita mo ay ang panghalip na sila, ito ang ating cataphoric. Ano namang pangalan o noun ang hinalinhan ng panghalip na sila? Hanapin natin sa loob ng pangungusap. Kung ito ang nakita mo, mga kamag-aral, tama ang iyong sagot. Ito ang pangalan na hinalinhan sa tulong ng cataphoric o panghalip sa unang bahagi ng ating pangungusap. At angkop lamang yon dahil ang ginamit na pangalan ay mga kamag-aral. Nasaan yung pangmaramihan? Kaya ang gagamitin din nating panghalip o cataphoric ay nasaan yung pangmaramihan din. At ito ay sila. Ikatlong halimbawa, ipinakita niya ang kanyang katapangan nang sinabi ng batang babae na mayroon siyang 100 damit. Alin kaya sa pangungusap ang ginamit na cataphoric o panghalip sa unahan? Kung ang nakita mo ay ang panghalip na niya, ito ang ating cataphoric o panghalip sa unahan ng pangungusap. Saan tumutukoy ang panghalip na niya? Anong pangalan o noun? Dahil ito ay nasa anyong pang-isahan, tiyak na isa lang ang pangalan na tinutukoy sa pangungusap. At ito ay ang batang babae na siyang pangalan sa ating pangungusap. Katulad ng makikita muli natin sa pangungusap bilang 3 sa ating halimbawa, nauna ang cataphoric,
o panghalip sa unahan ng pangungusap kaysa sa pangalan na tinutukoy sa tulong ng panghalip na iyon. Bilang sumaryo, kapag sinabi nating anaphoric, nasa hulihan ang panghalip, habang nasa unahan ang pinatutungkulang pangalan. Sa kabilang banda naman, ang kataporik naman, nasa unahan ang panghalip, habang nasa hulihan ang pinatutungkulang pangalan. Ngayon, sa ano sila nagkakatulad? Nagkakatulad sila sa halaga. Unang kahalagahan na pinagkatulad nila, kapwa ginagamit ang anaphoric at cataphoric upang mapag-ugnay ang mga pangungusap. Ang ikalawa, tumutulong ang anaphoric at cataphoric dahil gumagamit tayo ng panghalip para hindi paulit-ulit ang pagbanggit ng pangalan. Dahil kapag gumagamit tayo ng panghalip, hindi natin kailangang ulit-ulitin ang pangalan na tinutukoy natin sa ating pagpapahayag. At dahil sa pagtalakay natin yan sa anaphoric at cataphoric, tiyak na meron ka ng kabatiran kung paano sasagutan ang mga gawain sa pagkatuto sa ating LEAP. Talakayin natin ang mga gawain natin para sa linggong ito sa ating learner's packet sa ikawalong linggo. Para sa bahaging development o pagpapaunlad, ito ang panuto. Nasasagutan nyo sa inyong sagutang papel o longpad. Isulat sa patlang ang an kung tumutukoy ang mga pahayag sa anaphora at KT kung ito ay tumutukoy sa catapora. Una, isa sa pinagkakakitaan ng buwis sa bansa ang turismo dahil ito ang nagbibigay ng malaking ambag sa bansa. Sa panahon ng kanyang panunungkulan, napatutunayan ng Administrasyong Duterte na kayang mabawasan ang droga sa bansa. Ikatlo, mga bumbero ang tumutulong upang maapula ang apoy dahil sila ang maaasahan kapag nagkaroon ng sunog. Ikaapat, siya ay tinuturing na frontliner. Si Rod na isang nurse. At ikalimang bilang, si Lori, palibasay bunso, isinusunod siya sa lahat ng luho. Para sa bahaging letter B, ito ang panuto. Basahin at unawain ang mga pangungusap. Suriin kung ito ay anaphora o catapora. Isulat sa patlang ang kasagutan o sa inyong longpad. Sa unang bilang, si Sarah ay isang huwarang mag-aaral. Siya ay may angking talino sa agham. Ikalawa, hindi siya bumabanggit ng anuman sa kanyang sarili. Ngunit bumanggit si Ana sa masamang nangyari sa anak niya. Ikatlo, 3 araw na siyang hindi pumapasok. Pumunta ako sa bahay ni Pedro at inalam ang dahilan ng pagliban. Ikaapat, isa sa pinakamarunong si Celia sa klase. Madali siyang makaunawa sa itinuro ng kanyang guro. At ikalima, may gusto siyang sabihin ng palihim. Tinitigan ko ang labi ni Amanda upang basahin ng buka ng kanyang labi. Sa bahaging engagement o pakikipagpalihan, ito ang ating panuto. Suriing mabuti ang pangungusap. Kung ito ay nasa panandang anaphora, isalin ito sa panandang catapora. Kung ang pangungusap naman ay nasa catapora, isalin ito sa panandang anaphora.
Sila ang mga bagong bayani sa panahon ng pandemya. Ang mga frontliner ay walang sawang tumutulong at nagsaserbisyo sa publiko. Ikalawa, sina Jose Rizal at Andres Bonifacio ay mga bayaning Pilipino. Sila ay mga dakilang Pilipino. Ikatlo, si Lea Salonga ang sikat at kilala sa buong mundo sa larangan ng pagkanta. Hinahangaan siya ng lahat. At ikaapat, ginawa niya ang lahat para makatapos ng pag-aaral. Si Maria, ang isang bata na punong-puno ng pangarap. Sa part B ng engagement o pakikipagpalihan, ganito ang panuto. Gamitin ang mga salita sa ibaba at bumuo ng pahayag na may panandang anaphoric at cataphoric. A. Mag-aaral sila. B. Sam, siya. Letter C. Magulang sila. Letter D. Siya, pulis. At letter E. Siya, Clara. Ngayon, para mahigit niyong maunawaan ang gagawin sa bahaging ito, gumamit tayo ng halimbawa. Katulad ng makikita natin sa panuto, ang mga salitang ito mula A hanggang E ay gagamitin natin sa isang pangungusap na nagpapakita ng pahayag na may panandang anaphoric at cataphoric. Ibig sabihin, kung ginamit tayong panghalip, yung panghalip na yon ay dapat na tumukoy doon sa nakalagay na pangalan sa tapat nito. Magbigay tayo ng halimbawa. Mga guro at sila. So gagamitin natin yung pangalan ng mga guro sa loob ng pangungusap at gagamitin din natin yung panghalip na sila na tumutukoy pa rin sa mga guro. So ibig sabihin, hindi tayo gagamit ng ibang pangalan na tutukuyin sa pamamagitan ng anaphoric o cataphoric. Kung ano yung pangalan na ginamit sa ating tanong, yun ang gagamitan natin ng anaphoric o cataphoric. So halimbawa, mga guro at sila. Ang mga guro sa panahon ng pandemya ay nagsasakripisyo para matuto ang kanilang mga mag-aaral. Sila rin ay may tuturing na bayani ng ating bansa. Pansinin natin sa halimbawang pangungusap, ginamit natin yung pangalang mga guro sa bahaging ito, sa unahan. Pero, yung ginamit nating panghalip na sila ay tuwirang tumutukoy pa rin sa mga guro at hindi sa ibang pangalan. Kaya ganyan din ang gagawin nyo mga anak. Kapag may ginamit tayong pangalan, tiyakin natin na ang panghalip na gagamitin natin ay tumutukoy dun sa ginamit nating pangalan o noun. Dako tayo sa asimilasyon o paglalapat. Ito ang panuto sa A. Ibigay ang pagkakaiba ng anaphoric at cataphoric sa pamamagitan ng graphic organizer. Magbigay din ng sariling halimbawa. Panandang anaphoric at cataphoric ng pangalan. Anaphoric, ang ibibigay niyong sagot, katangian ng anaphoric na iba sa cataphoric at isang halimbawa ng pangungusap, sariling halimbawang pangungusap na ginamitan natin ng anaphoric. Sa kabila naman ay cataphoric. Ibibigay natin ang katangian ng cataphoric na iba sa anaphoric. At ang pangalawang sagot na ibibigay ay sariling halimbawa na gumagamit ng cataphoric. Sa part B, panuto, ipaliwanag ang kahalagahan ng paggamit ng panandang anaphoric at cataphoric ng pangalan. Ilahad ang iyong kasagutan sa pamamagitan ng tree chart. Kung posible mga anak, pakisuyong i-drawing kahit sa simpleng paraan ang tree chart para maisulat ang inyong paliwanag kung bakit mahalaga ang paggamit ng panandang anaphoric at cataphoric. Sa bahaging ito,
tiyak na magkakaroon na kayo ng dalawang sagot. Kung inyong nasundan ang sumaryo na nagpapakita ng pagkakatulad at pagkakaiba ng anaphoric at cataphoric. Sa pagtatapos ang pagtalakay natin sa araling ito, nais ating sagutan ang mahalagang tanong na ito. Ano-ano ang mga pagkakatulad at pagkakaiba ng anaphoric sa cataphoric? Gusto ko marinig ang inyong sagot sa tanong na yan. Kaya, pagkatapos mong panoorin ang video lesson na ito, pakisuyong ibahagi ang iyong sagot sa comment section ng video lesson na ito. Maaari mo ring i-share sa comment section ang iyong natutuhan sa araling ito. Tiyak na nakinabang tayo sa pagtalakay natin sa anaphoric at cataphoric. Ang pagtalakay natin ito ay magbibigay linaw para masagutan natin ang mga gawain sa pagkatuto para sa linggong ito. At nawa, makatulong din ito sa atin para mapalawak ang ating paraan ng pagpapahayag sa pamamagitan ng paggamit ng mga panandang anaphoric at cataphoric. Muli, ako si Sir Adrian. Maraming salamat sa iyong pakikinig at hanggang sa muli.